Ang titulo ng pelikula ay The Covenant. Simulan na natin. Walang nakakaalam kung paano nabuo ang kapangyarihan, at ang simula nito ay wala kahit sa aklat ng damnation. Gayunpaman, ang mga nakabisado sa The Power ay palaging hinahabol. Sa kalagitnaan ng ika-17 siglo, marami ang pumunta sa Amerika upang takasan ang pangangaso ng mangkukulam sa England at France. Ang mga anak ni Lapswich, Tyler Sims, Caleb Danvers, Pogue Perry, at Reed Garwan ay mga inapo ng mga pamilyang kolonyal na mangkukulam. Tumalon ang 4 sa bangin at dumalo sa isang bonfire party. Naroon na ang isang magandang babae, Sarah, na humihiling sa kanyang kaibigan, si Kate, na ibigay sa kanya ang scoop. Binabalaan siya ni Kate na layuan si Aaron, na sinasabing bastos siya, at napansin din nila ang bagong lalaki, si Chase Collins. As if on cue, nakita ni Aaron si Sarah at nagtanong sa kanyang girlfriend, si Kira, tungkol sa kanya, pagkatutong lumipat siya mula sa isang pampublikong paaralan sa Boston. Inanunsyo ni Kate na dumating na ang mga anak ni Ipswich, kaya niyakap niya ang kanyang kasintahang si Pogue, at ipinakilala si Sarah sa 4 na lalaki. Tinanong ni Kira si Sarah kung paano siya nakapasok sa kanilang paaralan, ngunit sinabihan siya ni Caleb na ipahinga ito. Kasabay nito, sinamahan sila ni Aaron upang ipagtanggol si Kira. Gusto ni Aaron na humingi ng tawad si Caleb kay Kira, ngunit itinuro ni Caleb na dapat humingi ng paumanhin si Kira kay Sarah. Naiinis, itinulak ni Aaron si Caleb, na pinigilan lang ni Chase. Pagkatapos, ginagamit ni Reed ang kanyang kapangyarihan para isuka ang kaibigan ni Aaron bago gumawa ng iba pa si Aaron. Ipinaalam ng isang mag-aaral sa lahat na may 3 sasakyang pulis patungo sa kanilang direksyon, na pinipilit silang umalis ng mabilis. Sa kakahuyan, humingi ng masasakyan si Chase, kaya sumagot si Kate na pwede siyang sumama sa kanya at kay Sarah. Ipinakilala rin ni Chase ang kanyang sarili kay Caleb bago sumakay sa sasakyan kasama ang mga babae, ngunit hindi umaandar ang sasakyan ni Sarah. Kaagad na nag-aalok si Reed na ayusin ang makina para kay Sarah, labis na ikinainis ni Caleb. Siyempre, iyon ay dahil alanem niyang gagamitin ng kanyang kaibigan ang kanyang power, at sigurado, tinitingnan lang ni Reed ang makina para gumana ito. Sa sandaling isara niya ang hood, hiniling ni Reed kay Sarah na i-restart ang makina, pinasalamatan ni Sarah si Reed sa kanyang ginawa, at lahat ay umalis kaagad. Nagpasya si Reed na imaneho ang kotse ni Tyler mabilis na tumakbo palayo upang takasan ang mga pulis. Ngunit hindi nagtagal bago sila nakarating sa isang bangin, kung saan ginagamit ng mga anak ang kanilang kapangyarihan para mapalipad ang sasakyan bago muling lumapag sa lupa. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nasaksihan, nakatingin sa 4 na lalaki habang sila ay nagmamaneho. Samantala, sa wakas ay nakarating sina Kate, Sarah, at Chase sa kanilang mga dormitoryo, kung saan inalis ni Chase ang isang gagamba sa balikat ni Kate. Umuwi rin si Caleb, at binati ang kanyang ina, si Evelyn, na nag-iisip tungkol sa kanyang ika-18 kaarawan. Binanggit din ni Evelyn ang tungkol sa ama ni Caleb, na nagsasabing natatakot siyang mawala ang kanyang anak tulad ng pagkawala ng kanyang asawa. Natatakot si Evelyn na patuloy na gagamitin ni Caleb ang kanyang kapangyarihan at pagtanda ng mabilis, hindi naniniwala sa kanyang anak kapag sinabi nitong hindi niya gagawin. Sa dormitoryo, tinanong ni Sarah si Kate kung bakit tinawag na anak ni Ipswich si Caleb at ang kanyang mga kaibigan. Sumagot si Kate na sila ay inaakalang mga inapo ng 5 pamilya na nanirahan sa Lapswich Colony noong 1600s, na itinuro rin kay Sarah na sinusuri siya ni na Caleb at Reed. Sinabi ni Kate na dapat na si Sarah ang pumunta para kay Caleb dahil siya ay isang mabuting tao, na isiniwalat na pagkamatay ng kanyang ama, pinili niyang manatili sa bahay at alagaan ang kanyang ina. Nagtataka, tinanong ni Sarah kung sino ang ika-5 inapo. Ngunit ibinahagi ni Kate na ang ika-5 pamilya ay napatay noong panahon ng pamamaril sa Salem. Bumalik sa kakahuyan, natagpuan ng mga pulis ang isang patay na estudyante sa isang kotse sa shower. Tinakpa ni Sarah ang sarili ng tuwalya at lumabas ng stall ng makarinig siya ng ingay, nakakita ng basag na bombilya sa sahig. Sinuri niya ang mga bubog na salamin at hindi niya napansin ang usok sa likod niya. Natatakot kapag nakikita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at tuluyang umalis. Sa bahay, biglang nagising si Caleb habang, kasabay nito, nagulat si Sarah kay Reed sa hallway. Ipinaliwanag ni Sarah na medyo nabigla siya, dahil akala niya ay may nanonood sa kanya sa shower, ngunit wala silang mahanap kapag imbitahan siya ni Reed na tingnan ito.
Pagkatapos ay nagpaalam si Reed at mabilis na bumalik si Sarah sa kanyang silid. Nang makita ang pahayagan kinabukasan, kausap ni Caleb si Pogue sa telepono habang nagmamaneho at sinabi niyang sa palagay niya ay may kinalaman si Reed sa namatay na estudyante sa kakahuyan. Sinabi ni Caleb na nagising siya kagabi at naramdaman niyang ginagamit ng isa sa kanila ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa palagay ni Pogue, ito ay dahil malapit lang siya sa ascending. Isa pa, idinagdag ni Pogue na nagseselos lang si Reed na si Caleb ang nauna, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makita ni Caleb ang namatay na estudyante sa tabi niya. Nang mawala ang estudyante, nabangga ni Caleb ang isang paparating na truck, na nagdulot ng pagsabog at iniwang wasak ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ginamit ni Caleb ang kanyang kapangyarihan at nakaligtas sa aksidente. Ibinalik ang mga piraso ng kotse sa loob ng ilang segundo at huminto sa gilid ng kalsada upang ipaalam kay Pogue na nakakita lang siya ng Darkling. Sinabi ni Caleb sa kanyang kaibigan na ito ay nasa anyo ng namatay na estudyante, kaya nag-iisip si Pogue kung sino ang magpapadala sa kanya ng Darkling. Nang maglaon, kinuha ni Caleb ang kanyang gamot at tumakbo kay Kate sa Batika. Nandoon din sina Sarah at Chase, pero mabilis silang naghiwalay. Kasama ni Sarah si Caleb para magsagawa ng ilang mga gawain, at habang nagmamaneho si Caleb, ipinakita niya kay Sarah ang lumang Putnam Barn. Sinabi rin niya kay Sarah na ang buong lugar ay ang orihinal na kolonya ng Ipswich. Di nagtagal, narating nila ang unang kolonya bahay ng pamilya ni Caleb. Iniwan ni Caleb si Sarah sa kotse at pumasok sa loob. Binigay ang gamot kay Gorman, ang caretaker. Sa lumalabas, ang gamot ay para sa taong inaalagaan ni Gorman, at sinabi ni Caleb sa lalaki na makikita niya siya sa susunod na linggo bago umalis. Pagkatapos, nakipagkita si Pogue sa kanyang mga kaibigan at kasintahan sa isang bar. Hindi nasisiyahang makita si Kate kasama si Chase. Pagkatapos ay nag-order siya ng ilang pagkain at binati sina Reed at Tyler habang naglalaro sila ng bilyar bago maglaro ng foosball kasama sina Chase at Caleb. Samantala, naglagay si Sarah ng barya sa jukebox at nagpatugtog ng kanta. Dahan-daang hinayla si Caleb para sumayaw sa kanya. Habang sinusubukan nilang magsaya, nakipagtalo si Reed kay Aaron. Sina Caleb at Pogue ay agad na tumulong sa kanilang kaibigan, at hindi nagtagal ay nag-away ang mga lalaki sa labas. Naiinis si Aaron dahil nanalo si Reed sa isang taya, pero gusto lang ni Caleb na kalimutan nila ito. Sa kabutihang palad ang may-ari ng bar, si Nikki, ay lumabas na may dalang paniki at inutusan silang pumunta sa ibang lugar. Pinilit ang grupo ni Aaron na pumunta. Kapag wala na sila, hinarap ni Caleb si Reed tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, para lang insultuhan at agawin ng kanyang kaibigan. Tumanggi si Reed na bitawan ang kamay ni Caleb at patuloy siyang sinasaktan, kaya itinulak siya ni Caleb, kaya pinalipad siya ng ilang talampakan. Gusto ni Caleb na maunawaan ni Reed na ang sobrang paggamit ng kanilang kapangyarihan ay nakakahumaling, ngunit ang lalaki ay hindi nakikinig. Patuloy na naglalaban ang dalawa at ginagamit ang kanilang powers para atikihin ang isa't isa, at sa huli, kailangang pigilan sila ni Pogue at Tyler. Galit na galit si Caleb na patuloy na ginagamit ni Reed ang kanyang kapangyarihan, sa pag-aakalang, ilantad niya ang mga ito. Ngunit sinabi ni Reed na ginamit lang niya ito para ayusin ang sasakyan ni Sarah. Nang bumalik sina Reed at Tyler sa loob, sinabi ni Caleb kay Pogue na nagsisinungaling ang kanilang kaibigan, sa paniniwalang ito ang kapangyarihan ni Reed na naramdaman niya kagabi. Nang maglaon, sa bahay, nakatanggap si Caleb ng tawag mula kay Pogue at nalaman niyang nakita rin niya ang pagdilim. Sigurado si Caleb na may gumagamit ng powers, na nagsasabi kay Pogue na malalaman niya kung sino ang taong yun. Kinabukasan, ipinatawag si Caleb sa opisina ng Provost Higgins, na nagtanong sa kanya tungkol sa away sa bar at kung naroon si Chase. Pawinahagi ni Higgins na si Chase ay may mahusay na akademikong record, na nilinaw na gusto niyang magkaroon ng positibong karanasan ang bagong estudyante sa Spencer. Hiniling din niya kay Caleb na kunin si Chase sa ilalim ng kanyang pakpak at pinaalalahanan siyang umiwas sa gulo. Pagkatapos noon, sa locker room ng mga lalaki, nakipagtalo si Chase kay Aaron at sinuntok. Sinusubukan ni Caleb na pawiin ang tensyon, ngunit hindi na kailangan ni Chase ng tulong at madaling nasupil si Aaron. Pagkatapos, inimbitahan ni Chase si Caleb at ang kanyang mga kaibigan na makipaglaro sa kanya ng foosball, ngunit tumanggi si Pogue. Noong gabing iyon, sinabi ni Pogue kay Kate na ihinto ang pakikipag-hangout kasama si Chase.
Iniisip ni Kate na hindi siya makatwiran, ngunit sigurado si Pogue na interesado si Chase sa kanyang girlfriend. Sa labas, dumating si Sarah kasama si Caleb, na humiling sa kanya na sumama sa kanya sa Fall Fest. Ibinunyag ni Caleb na kaarawan din niya ito, at nang sabihin ni Sarah na oo, nag-ayos ang dalawa. Sa gabi, pumasok sina Caleb at Pogue sa tanggapan ng admission. Sinabi ni Caleb na nakita niyang muli ang nagdidilim at gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Chase matapos masaksihan ang pag-itim ng mga mata ng lalaki sa pool. Kasabay nito, nakatanggap si Sarah ng tala mula kay Kate, at nalaman niyang pumunta siya sa infirmary. Kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang kaibigan. Sa admissions office, natuklasan ni Caleb na namatay ang mga magulang ni Chase sa isang aksidente sa sasakyan. Nahanap din ni Pogue ang birth certificate ng lalaki, na nagpapakita ng kanyang tunay na pangalan, Chase Goodwin Pope. Inampun siya ng mga Cullen pagkatapos mamatay ang kanyang ina noong siya ay 2 taong gulang, at nang sabihin ni Pogue na ika-14 ng Hulyo ang kanyang kaarawan, napansin ni Caleb na iyon din ang araw ng pagkamatay ng kanyang mga adoptive na magulang. Kainahinala, tinanong ni Caleb si Pogue kung anong taon ipinanganak si Chase. Sumagot si Pogue na ito ay 1988, na nagpaunawa kay Caleb na namatay ang mga Cullen sa ika-18 na kaarawan ni Chase. Samantala, ipinaalam kay Sarah ng isang doktor na dadalhin si Kate sa ospital sa Gloucester. Sinabi ng doktor na si Kate ay nagpapakita ng mga sintomas ng anaphylactic shock, isang matinding reaksyong alerhiya. Hindi alam ng doktor kung ano ang allergy kay Kate, ngunit sinabi niya na parang nakagat ng daan-daang gagamba ang babae. Nang maglaon, nagkita ang mga anak sa bahay ng kolonya ni Caleb. Doon, sinabi ni Pogue kina Reed at Tyler ang katotohanan tungkol kay Chase nang makuha ni Caleb ang Book of Damnation. Naglalaman ito ng listahan ng mga pangalan na nagsampa ng kaso laban kay John Putnam at sa kanyang pamilya noong panahon ng paghahanap sa Salem, at isa si Agnes Goodwin Pope sa kanila. Sinabi niya na si John Putnam ay dumating sa kanya bilang isang incubus sa kanyang mga panaginip matapos siyang mab-alo. Ang asawa ni Agnes, si Jacob, ay namatay noong ika-4 ng Hunyo taong 1672, at ang kanyang anak na si Hagan, ay isinilang noong ika-11 ng Abril taong 1673, na makalipas ang 10 buwan at 24 na araw. Napagtantong anak ni John Putnam si Hagan Pope, itinuro ni Tyler na ang ika-5 bloodline sa kanilang tipan ay hindi nagtapos sa Salem. Sinabi ni Caleb na isa si Chase sa kanila, at idinagdag niya na naramdaman niyang may gumagamit ng kanyang power noong gabi pagkatapos ng party. Sigurado na ngayon si Caleb na si Chase iyon, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagan ni Sarah si Caleb at ipaalam sa kanya na inatake si Kate. Pinaliwanag ni Sarah ang sitwasyon, kaya inutusan siya ni Caleb na bumalik sa kanyang silid at hintayin siya. Pagkatapos, nang malaman ni Pogue mula kay Caleb na nilagyan ni Chase ng spell si Kate, agad siyang umalis. Galit na galit, sumakay si Pogue sa kanyang motorsiklo upang hanapin si Chase, na unang nakahanap sa kanya. Si Chase ay naghihintay kay Pogue sa kalsada, sinasabi sa kanya na hindi niya mailigtas si Kate. Nang hindi nag-iisip, bumilis si Pogue patungo kay Chase, ngunit ginagamit ng lalaki ang ikanyang power para atikihin siya. Sa sandaling iyon, inihayag ni Chase na ginamit lang niya si Kate para makapunta sa Pogue, at si Pogue ang magiging pain niya para makapunta kay Caleb. Kasabay nito, bumalik si Sarah sa dormitoryo at nakita si Caleb sa may pintuan. Tinanong siya ni Caleb kung nakita niya si Pogue at nakaupo sa kama, ngunit sinabi ni Sarah hindi. Pagkatapos, binuksan ni Sarah ang pinto nang may kumatok, at nakita ko lang si Caleb na nakatayo roon. Naguguluhan si Sarah, pero bago pa siya makapagsalita, kinulit siya ng lalaking nakaupo sa kama, na lumabas na si Chase. Inutusan ni Chase si Caleb na isara ang pinto nang lumitaw ang isang walang malay na si Sarah sa kama kasama niya. Naglagay din si Chase ng gagamba sa katawan ni Sarah, sinabi kay Caleb na lumaki siyang hindi nauunawaan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagbago yun nang mahanap niya ang kanyang tunay na ama, na nagsabi sa kanya ng lahat tungkol sa kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon, adik na si Chase sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Mabilis na tumanda ang ama ni Chase dahil patuloy niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa huli, ibinigay niya ito kay Chase. Pagkatapos, habang ag-uusap ang dalawang lalaki, pumasok ang gagamba sa tainga ni Sarah.
Gusto ni Chase na sirain ang tipan, at gusto rin niyang pumunta si Caleb sa Putnam Barn sa susunod na araw kapag umakyat siya sa kanyang ika-118 kaarawan. Hinihiling niyang magkaroon ng kapangyarihan ni Caleb, na nagsasabing iyon lang ang paraan para mabuhay niya si Sarah. Para bang hindi yun sapat, nagbanta si Chase na papatayin ang mga kaibigan at pamilya ni Caleb, at inamin na wala siyang problema sa pagtanggal sa kanyang mga adoptive na magulang. Tinanong ni Caleb kung pinatay ni Chase ang estudyante sa party, kaya inamin ni Chase na ginawa niya dahil nahuli siya ng lalaki na gumagawa ng magic. Pagkatapos, pinalala ni Chase ang kalagayan ni Sarah, na iwan si Caleb na walang pagpipilian kundi subukang pigilan siya. Nakalulungkot sabihin, hindi kalaban ni Caleb si Chase, na madaling kinaladkad siya sa paligid ng kwarto bago siya itinapon sa banyo. Natatawang sinabi ni Chase na gustong-gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, walang kamalay-malay na maaari itong magpatanda sa kanya. Itinuro ni Caleb, na ang pagdaragdag ng kanyang kapangyarihan kay Chase ay hindi titigil sa pagtanda, ngunit ang lalaki ay tumanggi na makinig at ipinaalala sa kanya na pumunta sa kamalig sa susunod na araw. Sa kabutihang palad, bago siya umalis, naawa si Chase kay Sarah at inalis ang gagamba sa katawan nito. Makalipas ang ilang sandali, nang magkamalay si Sarah, ipinaalam sa kanya ni Caleb na naaksidente si Pogue. Binisita ni Caleb si Pogue sa ospital, at sinabi sa kanya ni Pogue na masyadong malakas si Chase. Pagkatapos, inutusan niya sina Tyler at Reed na manatili sa kanilang kaibigan habang kausap niya si Sarah sa ibaba, nalaman na may sakit pa rin si Kate. Frustrated, hiniling ni Caleb kay Sarah na sumama sa kanya at nangako na ipapaliwanag niya ang lahat. Dinala ni Caleb si Sarah sa bahay ng kolonya ng kanyang pamilya, kung saan ipinakilala niya siya sa kanyang ama na may sakit. Si William Danvers ay siya ay 44 na taong gulang pa lamang, ngunit mukhang matanda na siya dahil patuloy niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa umaga, ipinaliwanag ni Caleb kay Sarah na sa bawat henerasyon, ang mga bloodline ay nagbubunga lamang ng isa, ang pinakamatandang lalaki. Nakukuha nila ang kanilang powers sa 13, at kapag umakyat sila sa 18, magiging mature ang kanilang powers. Ibinahagi rin niya kay Sarah na aakyat siya sa gabing iyon, na nangangahulugang ang kanyang kapangyarihan ay magiging kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sila tatanda kung gagamitin nila ito ng labis, at ang paglilipat ng kapangyarihan ng isang tao sa iba ay nangangahulugan ng kamatayan. Noong gabing iyon, sa bahay, sinubukan ni Evelyn na pigilan si Caleb na makipagkita kay Chase, na bigo lang. Pagkatapos, hiniling ni Caleb kina Reed at Tyler na isama si Sarah sa sayawan, at kalaunan ay lumabas sila kasama ang babae. Nagpaalam si Caleb kay Sarah habang umalis kasama sina Reed at Tyler, hindi alam na nasa Fall Fest din si Chase. Habang papunta si Caleb sa kamalig at kausap si Reed sa telepono, biglang nawala si Sarah. Si Caleb ay inatake din ni Chase sa kalsada, kaya sumabog ang mga bintana ng kanyang sasakyan bago nawala. Hindi nag-aksaya ng oras, tumakbo si Caleb sa kamalig, kung saan ipinakita sa kanya ni Chase ang isang walang malay at lumulutang na Sarah. Nagbanta si Chase na papatayin si Sarah kapag hinawakan siya ni Caleb, at hindi nagtagal ay nagkaharap ang dalawang binata gamit ang kanilang powers. Sinubukan ni Caleb at Chase na talunin ang isa't isa. Tumanggi si Caleb na talunin, ngunit hindi nagtagal ay nagtagumpay si Chase at pinasuko siya, na inipit siya sa isang haligi. Sa party, hinanap ni Reed at Tyler si Sarah at napagtantong kaarawan na ni Caleb. Habang nagsisimulang umakyat si Caleb, pinilit siya ni Chase na ibigay sa kanya ang kanyang powers. Gayunpaman walang intensyon si Caleb na gawin iyon at inatake niya si Chase, na ipinagtanggol ang sarili at natamba ang isang lampara. Ang dalawa ay patuloy na nag-aaway, gamit ang mga kagamitan sa bukid upang ihagis sa isa't isa. Sa kasamaang palad, pinabagsak ni Chase si Caleb gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Bagamat nasaktan siya, sinubukang bumangon ni Caleb para lang itinapon ni Chase sa bintana. Kasabay nito, nakiusap si Evelyn kay William na gagawin ni Caleb ang kanyang kapangyarihan, na nagbuwis ng kanyang buhay. Sa kamalig, sinundan ni Chase si Caleb sa labas, ngunit inatake siyang mali ni Caleb. Muling nagduel ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito, natanggap ni Caleb ang power ni William at tinamaan si Chase ng isang huling suntok, na nagpabalik sa kanya sa kamalig habang ito sumasabog.
Pagkatapos, iniligtas ni Caleb si Sarah mula sa nasusunog na kamalig habang nagkamalay sina Kate at Pogue, na ngayon ay malaya mula sa mahika ni Chase. Kinabukasan, dumating ang mga bumbero sa kamalig. Pinaalam ng isa sa kanila kina Caleb at Sarah na hindi nila nakita ang bangkay ni Chase, na nagpapahiwatig na nakaligtas siya. Pagkatapos ay ginamit ni Caleb ang kanyang kapangyarihan para ayusin ang kanyang windshield. Hinawakan ang kamay ni Sarah para masigurado sa kanya na magiging okay ang lahat. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.